Strictly speaking, wala sa rules. Ang pagbibitiw ng Senate President ay depende sa 13 senador. Oho. Ito'y panawagan dahil naniniwala kami na meron pang mga kasamahan tayo sa kabila na maaari pang makumbinse dahil sa mga pangyayari nitong nakaraang 2 linggo na hindi karapat-dapat manatili pa nakaupo bilang Senate President si Senator Cayetano dahil sunod-sunod ang skandalo, kontrobersiya, pagbabaluktot ng aming mga alituntunin, a disregard of our rules, sunod-sunod mula nung nag-umpisa nung Lunes, May 11 hanggang sa ngayon. Kaya sabi ko nga, hindi ito tungkol sa isang independent Senate. Ito ay tungkol sa pang-aabuso sa kapangyarihan at sa pwesto. This is impunity. And therefore, we have to end this by asking him either to resign or convincing yung ating mga kasamahan na pumili ng bagong Senate President. Sabi ni Senate President Cayetano na may personal ang minority at hindi siya binigyan ng pagkakataon. Ay, hindi ho totoo yan. Mula pa nung unang araw kasi, paano bibigyan ng pagkakataon? Unang-una, nag-motion sila. Sa unang araw pa lang, amendahan yung ating rules para magkaroon ng online voting. That was on the first day. At pag tiningnan natin, nandun din sa first day na biglang yung isang nagtatago ng 6 na buwan. Biglang pinapasok, pinaboto, tapos ayun, third day, pinatakas. Tapos, nung pautukan, sabi, we are under attack. Pero hindi naman pala totoo dahil ang nagpaputok, yung tao mismo nila. At pagkatapos nung paputukan, kami pa inakusahan na meron kaming kinalaman. False accusations na kami daw umalis ng maaga dahil may kinalaman kami sa putukan. Paano natin bibigyan ng puwang at tsansa? Itong sa umpisa pa lamang, binabaluktot yung rules. Sa umpisa pa lamang, kami pinaparatangan ng walang basihan. So, he has only himself to blame. Okay. If you ask me. It was his actions, not ours, that led to this continuing disgraceful. Talagang nakakahiya ang Senado. Ako'y humihingi ng paumanhin, lalo na sa mga kababayan natin na talagang nalulungkot, na disgusted. We are very concerned and that's why we're looking for solutions dito sa current impasse na ito. Ngayong araw na to, huling araw na ng inyong sesyon at pag hindi pa rin dumalo yung majority block, ano na ho mangyayari, Senador? Well, we will see, no? Dahil sabi nga, hanggang sa ngayon, we are looking at, the solution really is to, tama naman si Senator Cayetano, yung primary, si Senate President, yung 13, no? Na magpasya, na palitan na siya. That is something we're still working on. And of course, tingnan natin, there are other legal remedies. May mga pagkakataon na dinala ang mga impasse na ganito o mga conflict within the Senate, Supreme Court. So we will see. We will exhaust all legal remedies. Aten ka sa Blue Ribbon Committee hearing bukas? Yes. Kinakailangan dahil kasama yan sa ating tungkulin. Ang isa pang tanong, actually kailangan din linawin, kaya gusto nating linawin doon, dahil hindi pa nabubuo yung Blue Ribbon Committee. Okay. You know, this is our second week o third week. Ang pagre-reorganize, ikaw alam mo yan, ang pagre-reorganize ng mga committees, previously umaabot ng 1 buwan at kalahati o hanggang 2 buwan. 9 session days, 12 session days, bago mabuo. We're only in our 6th session day. Since the, di ba, yung change of leadership. So yung Blue Ribbon Committee has not been properly constituted. Pero minamadali, sila ang nagmamadali. Hindi pa kami member,
hindi pa constituted yung Blue Ribbon Committee. Oo. Tapos, again, a violation of our rules. Kaya, we will see tomorrow. We will Okay. argue that out. That's where we should raise these issues. Baka ibalik sa inyo